Bulong-bulong ang mga heritage sites sa kasaysayan na mayroon ang isang lugar. Kaya naman talagang dapat pinapangalagaan ang mga ito. Pero ang ilang museum at heritage site sa Cebu na biktima ng vandalismo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merimon Reyes. Mga kapatid, ang mga heritage sites at museums ay nandyan daw para i-appreciate at pangalagaan. Yun nga lang, mukhang merong hindi nakakuha ng memo dahil dinrawingan nila ang mga ito. Isang Sintra board, antique furniture, at pader sa simbahan. Iyan ang mga naging biktima ng vandalismo ng hindi pa nakikilalang tao o grupo sa Cebu. Nangyari raw ito noong gabi sa Kabilin o a Night of Heritage noong May 10. Supposedly, pinapalahagan natin yung history and heritage na dapat noon pa natin pinapahalagan, but still may mga tao na sumisira sa heritage, no? So, sayang ang gabi na pinapalagan natin yung kasaysayan. Bukas daw ang karamihan sa mga heritage sites o museums mula alas 6 hanggang hating gabi. Mayroong kanya-kanyang programs, exhibits at performances ang mga ito para mahikayat ang mga bisita at isa lang ang kailangan ticket para libutin ang lahat ng ito. Yun nga lang, nadungisan ng ilan gamit ang makapal na markers at ang masaklap, walang CCTV sa lugar kaya hindi matukoy ang salarin. Even here in Cebu Chinese, yung visitors namin was around 3,000, 3,500 something. I think para yung culprit parang magaling eh. There's no CCTV dito eh. And this here is the comfort room. So we don't have CCTVs in the comfort room, of course. Here is the dresser na merong vandalism. Actually, we have a CCTV dito sa dining area. Yes, that one, pero just limited to this space. Ito naman sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, nirepaint na ang pader katabi ng isang conference room pero hindi pa rin ito mabubura ang pambabastos na nagawa. Doon nangyayari yung event nung gabi na iyon, dyan. And yung ibang dancers, dito kasi nagsistay. Yun nga lang, nagkataon, siguro nagkaroon na parang salisihan. Kasabay itong sinususpetsya ng tao, dito siya nagsulat. Same observation natin sa dalawang heritage sites din, walang CCTV cameras na nakatutok. Kung meron man, nandito po sa loob. So, kahit bumaba tayo dito, wala rin tayong mahahagilap na CCTV. Dito rin mismo wala. Ang meron na CCTV dun mismo sa entrance gate. Ayon naman kay Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia, na chairman ng Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission, ongoing na ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Binigyan diin niya rin ang pagtuturo sa kabataan ng kahalagahan ng mga heritage sites. Paalala po muli, laman ng kasaysayan ang makikita sa mga ito, kaya hindi sila dapat na binabastos sa kahit na anong paraan. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.